Hello guys, good morning. So ito po yung nireseta sa akin ng doktor nung na-discharge na po ako sa ospital sa aking pinaoperahan na hemorrhoids or almoranas. So nagtitake po ako ng antibiotics which is metronidazole unit. Tinitake ko siya 3 times a day for 1 week. Ito po is antibiotic para po sa ating sugat. At saka yung pangalawang nireseta niya is ito. Celecoxib. So yung nauna is yung antibiotics, yung pangalawa ay yung Celecoxib. Ito naman po para sa sakit, sa severe pain. Yung Celecoxib natin is 200 mg capsule. Tinitake ko naman siya 2 times a day. Yun, para sa sakit. Sa akin kasi every 12 hours, nagtitake ako nito. Pero kapag nalaman ko ng yung kunyari katatapos ko lang magpupo, sobrang sakit na ng sugat kasi doon dadaan yung stone natin, di ba? Nagtitake ako niyan. Isa nitong Celecoxib kasi napakalakas itong gamot na to. Then after an hour, effective na yung gamot. Yung isa pang niya is, daming gamot guys. Tramadol. Paracetamol, tramadol. Combination ng Kasi sa sobrang sakit nga ng sugat natin, di ba? Lalo na opera lang. Yung feeling na pinagpapawisan ka ng malamig sa sobrang sakit. Kailangan to. Paracetamol, tramadol. Tsaka ito rin yung nireseta nila nung may almoranas pa ako nung hindi pa na-operahan. At siya, din siya, pang severe pain din siya. Pero dahil nga dalawa yung yung gamot natin para sa sakit, pag sumasakit, yung ginagawa ko na lang dito, kapag emergency nagpupulit ako, itong isa yung tinitake ko para hindi doble-doble. Total, dalawa naman yung nireseta. Paracetamol plus tramadol. Pero ito, sabi niya dito is every 8 hours. Yung isa every 12 hours, yung Celecoxib. Ito naman every 8 hours. Then, yung Lactulose. Ito, oral. Oral siya. Tinitake natin oral. Syrup. Masarap to. Parang honey. So, yung inano ni doktor sa akin is 30 ml before bedtime. So, yung tulong ni Lactulose is para ma-soften yung stool natin. Nung ininom ko yan, talaga nagano yung tiyan ko eh. Nagalboroto. Talagang napakalaking tulong yan. Kasi kung di ako minom yan ako. Kawawa ako. Tapos, meron pa tayo puro katapos Psyllium. Ito bumili sila ng Psyllium fiber. Ito naman, tinitimpla siya. Nung una, tinimpla ko siya tinimpla siya ng bantay ko sa may mainit na tubig, sa may isang baso. Ang nangyari, nag-fap ba yun? Yung parang naging gelatin. Tapos nakakasuyang inumin kasi madulas diba ang gelatin na. Pinilit ko siyang ubusin ng isang baso. Tapos malalaman ko na nag-research ako sa Facebook. After 2 days na umiinom na ako nito, tsaka ko lang nalaman na kahit malamig na tubig pala is pwede siya, malamig or tap water. Mas madali siyang inumin pala pag ganun. Kasi dapat hindi natin siya pinapatagal sa baso kasi nga siya lumalapot. Dapat pala kapag ininom mo siya, doon na siya mismo lumapot sa loob ng tiyan mo. Para yung mga excess na cholesterol o taba na nasa bituka natin, ma-absorb niya. Pinapagaan niya yung ating stool, ating pupo. Kasi di ba nga kapag mabigat, napepersa yung bituka natin, nagkakaroon ng pressure sa baba. Kaya yung mga ugat na nadadaanan ng ating pagkain, ng ating kinain, namamaga. So, kailangan natin ng rich in fiber na pagkain. Or ito. Pagkainom mo nito, diba, dapat
sundan din natin ng tubig. Ay, tinitake ko pala to, 2 times a day. So, binigyan kami kasi ng nurse ng oras, 8 a.m. Tsaka 6 p.m. So, yung ginagawa ko. Alam mo ba kapag umiinom ako nito, hindi ako masyadong nagugutom. Parang lagi akong busog. Tama nga yung sinabi ng doktor na kailangan ko mag-diet. So, napakalaking tulong nito para hindi ako maparami ng kain. Kasi kapag naparami ka ng kain, maparami ka rin ng pupo. At, lalo na't ka-opera mo lang. Ayun ako. Yung sinasabi ko. Ang sarap kumain pero bawal kasi yun nga, ka-opera mo lang. Tapos maya't maya, pupupo ka kasi ang dami mong kinain. So, dapat sakto lang. Dami ko iniinom ng gamot niya. So, yun po. Dapat kung ano yung mga nireseta sa atin ng doktor natin na inumin, dapat iniinom din natin kasi para sa kapakanan din natin. Para sa kapakanan din natin yun. Kasi ang hirap talaga magkasakit. Diba? Lesson learned. Lesson learned talaga ang nangyari ito. At saka sa may mga taong meron din itong almoranas or hemorrhoids, huwag po kayong mahiyang magpatingin sa doktor. Kasi nakamamatay. Nakamamatay yung yung hiya. Kung gusto mo mabuhay, tanggalin mo ang hiya. Ayun nga, sabi ko, huwag nating ikahiya na magpakonsulta sa doktor sa mga nararamdaman natin. Kasi year 2016 pa nung napansin kong mayroon akong maliit na, sobrang late lang noon. Kasi lagi akong tinitibi. 2016 pa noon, nag-work pa lang ako sa SM, sa mall. Magsabi na naman. Pinapabayaan ko lang siya. Kasi nga ako, hindi ako mahilig sa tubig. As in, kaya kong kumain ng umagahan, tanghalian, nang walang iniinom ng tubig. Tamad ako magtubig. Tsaka lang ako umiinom pag kailangan. which is bawal. Bawal yun. Napakalaking bagay ng tubig sa atin. Hindi naman nagsabi ako ng gamot kanina pero hindi ko nabanggit yung tubig. So, ugaliin nating magbaon lagi ng tubig. Kasi kahit kumakain ka ng mga fiber food, hindi ka umiinom ng tubig, wala rin. Yung mga kailangan natin is mga prutas, gulay, yung mga prutas na may P, pinya, yung mga yon, pinya, papaya, pakwan, ano pa ba yung may P dyan? Peras, hindi mga watermelon. mga fiber like kamote, mga leafy vegetables, gulay. Tsaka dapat aware tayo sa health natin. Health. Aware tayo dun. Ang gastos kasi magkasakit eh. Tsaka lang naman na-trigger tong sakit ko last 2023. Nung napansin kong tuwing nire-regla. Kasi tayo mga babae, hindi naman sa lahat pero first to second day ng menstruation ko. Kaya yun, hindi mo rin naman may iwasan na pabalik-balik ka sa CR tapos constipated ka pa, mamamaga talaga yung tumbong. Hanggang sa umabot na sa point na sobrang lumaki na siya. Baka bawal kasi po ganito. Kunyari ganyang kalaki. Una nag-ano ako ng sitpat, tawag nila doon. Sitpat, yung uupo ka sa may maligamgam na tubig for 10 to 15 minutes. Kailangan man umupo doon para mapalambot para mapalambot yung tumbong mo at may pasok mo sa loob. Pero para maipasok mo yun, kailangan may jelly ka. Hindi, KY jelly, tawag ng iba doon. Pero
Yung ginagamit ko kasi is petroleum. Petroleum jelly. Para may pasok ko siya. Tapos, at saka kapag umupo ka kasi dun sa may maligamgam na tubig, nalilesen yung sakit. Tsaka napapalambot mo yung tumbong para may pasok mo ulit sa loob. Tsaka dalawa kasi yung ano nun eh. May dalawang kinds. Dalawang kinds. May 2 kinds kasi ng hemorrhoids. Pero yung sa akin kasi is mixed hemorrhoids. Yung mixed hemorrhoids ko, internal and external. Pag sinabing internal, yung sa loob yun. Yung sa loob na almoranas. So, tumubo siya sa loob. Tapos yung external naman, yung dun sa, yung lumawit na sa labas. Mag-e-edit na lang ako ng picture. Para maano nyo. So, mix yung sa akin, internal and external. So, kapag sinusumpong yung diarrhea ko, yung nagtatay ako. Grabe, magana sa loob, maga pa sa labas. Kaya yung lumalabas na pupo ko is sobrang payat, sobrang liit. Imagine mo yun. Tapos sobrang sakit pa. Ang hirap din kasi, kaya rin natin nakukuha yung, kaya rin tayo nagkakaroon ng hemorrhoids is, yung pinipilit nating umiri. Pinipilit nating tumae. Kapag kasi pinipilit natin, nape-pressure yung ating bituka. Nape-pressure siya. Yung bang lakas natin is sa rectum lang siya. Kaya mo yan. Kumbaga yung lakas natin, yung pressure natin, naiipon doon sa rectum, sa tumbong. Kapag naipon yon, namamaga yun. Kaya nga siya parang tumataba, di ba? Kapag namaga yun, ayun yung nagiging cause ng pagsikip ng butas. Kaya nga, sabi ko, kaya mahirap lumabas yung pupo natin kasi napakasikip ng butas. Kaya ano pa kaya kung ang ating stool or pupo is matigas, yung sinasabi kong tinitibi, mas lalong hindi ka makakapupo. Mas lalong nape-pressure yung ating rectum. Kasi hindi nga siyang makalabas, pinipilit natin siyang ilabas. Huwag na nating abutin sa ganun na saka lang tayo iinom ng tubig kapag ayun nga, hirap na tayong tumae. Kasi nangyari sa akin yan eh, tsaka lang ako nagtutubig doon pag malapit na akong tumae. Malapit ako magpupo. Which is mali talaga. Sobrang mali. So, sana itong video to nakatulong sa inyo. At paalala lang po na huwag po kayo magte-take ng gamot nang hindi pa nagpapakita sa doktor. Kasi kahit mag-take man kayo ng mga gamot na yan na nabanggit ko, hindi po tayo basta-basta mabibigyan ng hindi po tayo basta-basta mapagbebentahan sa drugstore kung walang reseta. So, number 1 po, talaga na kailangan natin ipakita siya sa doktor. Tanggalin natin yung hiya para rin po sa ikabubuti ng ating kalusugan. Kaya nga po sabi nila, mas ikamamatay ng tao ang hiya. Mamamatay ka kung mahihiya ka. Mas maganda, sabihin mo na para bago pa siya lumala is maagapan na. Ayun po. So, thank you for watching. So, nasa healing process pa po ang aking sugat, ang aking na-operang sugat. Semi 10, 2024. 11, 12, 13, 14. Yung 11 ako kasi nag-start eh. Webes ngayon. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pang 5 days na gamutan ko pa lang po. Kailangan ng follow-up check-up. And then, after 7 days, ayun po, babalik ako sa hospital for follow-up check-up. Siguro naka-recover na ako nun. Kasi, yun okay naman. Kaya naman. Medyo may sakit pa rin siya, pero kung kinaya ko,
kaya nyo rin kaya nyo rin. So, yun lang. Salamat po sa panonood. Sana nakatulong po ako or nagkaroon man po kayo ng idea sa mga ganitong karamdaman. Hemorrhoids or almoranas. Salamat po.